Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video, gumawa ako dito ng salasala at basket gamit ang dahon ng niyog. At nagluto kami dito ng saging na saba para sa aming pamerienda. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Umaga pa lang ay umakyat na ako dito sa bundok at nabutan ko dito si Bianan na nagdidilig ng kanyang tanim na melon at may halo na rin itong tinunaw na abono. Tapos ay dito niya lang inilagay sa plastic bottle na nakabaon sa gilid ng kanyang tanim. At kumuha naman ako dito ng dahon ng niyog para gawin kong salasala na ipangharang ko doon sa tanim nating pechay. Naiinitan kasi ito kapag nagagatong tayo dito sa bago natin nagawang lutuan. Hindi ko minamadali ang paglagay natin ng bubong sa lutuan mga kapugi dahil hindi naman ito kaagad nasisira kapag ito'y nauulanan. Dahil nakaraang araw ay umulan dito ng malakas simula gabi hanggang madaling araw at tinakpan lang namin ito ng anahaw. Pag-akyat namin dito kinabukasan ay agad naman namin itong tiningnan at nakita namin buo naman at hindi naman ito nabawasan. Pero wag kayong mag-alala mga kapugi, nagsisimula na kami mag-ipon ng mga materyales para lagyan ito ng bubong kasama na rin ang lamisa. Hindi kaagad namin ito magagawa dahil ang mga materyales na ilalagay namin dito ay kukunin pa namin sa malayong area dito sa bundok. Iipunin muna namin dito sa kubo tapos kapag kompleto na ay doon na tayo magsisimulang buuin ang bagong kubo. Tapos habang gumagawa ako dito ng salasala, si Bena naman ay nagsisimula ditong maggatong sa bagong lutuan dahil gusto niya magkape kaya magpapainit siya dito ng tubig. Kakatapos na lang kasi dito mag-asikaso ng kanyang mga tanim. Ganito kami dito mga kapugi. Kapag nagpapahinga kami galing sa trabaho, kailangan ay may hinihigop kaming kape. Ito yung pamparelax namin habang nagpapahinga. Dito ay malapit ko nang matapos ang ginagawa kong salasala. Salasala ang tawag dito sa Bicol pero sa Tagalog hindi ko po alam. Pagkatapos ay nagugas ako dito ng kaldero dahil magluluto tayo dito ng saging na saba. Galing pa ito sa tanim ni Bianan mga kapugi. Marami siyang mga tanim na saging doon malapit sa kanyang bahay. Meron siyang tanim na saging na lagkitan, saging na latundan at saging na saba. Kaya minsan kapag may naanis siyang saging ay nagdadala kami dito sa itaas ng bundok para kung gugutomin man kami dito ay meron kami makuha na pwede namin makain. At nagtusok na ako dito ng kahoy sa itaas ng aming pinaglulutuan sa tabi ng aming tanim na pechay at sa dulo nitong kahoy ay meron itong mga sanga dahil dito natin isasabit ang ginawa nating salasala. Tapos ay dumating nga pala dito ang aking bilas. Umakyat pala siya dito sa bundok para kumuha ng kahoy ng panggatong. Nung natapos na siya sa pagkuha ay tumambay muna siya dito para magkape, syempre para na rin makipagkwentuhan. At tinignan na din ang ginawa kong bagong lutuan. Chinek ko na rin dito kung luto na ang aming nilutong saging. Kumuha na rin ako dito ng mainit na tubig para tayo magkakape na din. Tapos tamang kwento lang tayo dito habang naghihigop ng kape natin. Sa wakas ay naluto na rin itong ating nilutong saging. Malalaking bunga ito mga kapugi. Kaya isa pa lang ang iyong makakain dito. Check na siguradong busog ka na. At tamang tawanan lang kami dito habang naglilipat ako ng saging. At para mabilis lumamig itong saging, binalatan ko na ito kaagad at hiniwa-hiwa ko na. Tamang kape sa tanghaling tapat mga kapugi. Si Bilas at si Binan ay nauna na yan nagkape kaya ako na lang mag-isa dito nagkakape. Tapos tamang kwentuhan habang nagpapahinga. Dagdagan pa ng mga tanawin na napakaganda. Samahan pa ng bilas mong pag magkwento ay may action pang kasama. Maya ay umuwi na din siya dahil hakakutin pa niya ang kahoy niyang panggatong na nakuha. Pinutol-putol niya na ang mga kahoy dito para kumasya sa sako niyang dala. Ako naman ay kumuha ng ilang pirasong dahon ng niyog dito para gagawin nating basket habang busy pa rin si Benan sa pagkain ng saging. Ganito minsan ang ginagawa namin habang nagpapahinga. Tapos ay nakikinig din kami dito ng balita sa radyo. Hindi na nga namin napapansin kung anong oras na ito dahil kapag may libangan ka talaga dito at nag-enjoy ka pa sa mga ginagawa mo, tsak na ang isang oras sa iyo ay para lang isang minuto. Tapos kapag hindi mo gusto ang iyong trabaho ay lagi kang tumitingin sa orasan mo, parang pakiramdam mo ay sobrang tagal ng bawat minuto. Grabe na nga pala ang pawis ko dito pero hindi ko ito napapansin dahil nakapokus ako dito sa aking gawain. Ito ang paggawa ng basket, akala mo napakadaling gawin, kunting pagkakamali mo lang ay malilito ka din. Pero kapag palagi mo naman itong ginagawa ay sobrang napakadali na lang din. Tapos ay nung wala na dito ginagawa si Binan ay bumaba na ito ng bundok at ako na lang ang naiwan. Gumagawa ko dito ng basket mga kapugi para lagyan natin ng prutas, gulay. Pwede rin natin patungan ng kaldero at kung ano pang ibang mga bagay na pwede mong ilagay dito. Maganda kasi dito sa bundok mga kapugi. May mga bagay din dito na pwede natin gamitin sa ating araw-araw na pamumuhay. Kailangan mo lang talaga ng diskarte at idea kung paano mo siya mapapakinabangan. Tulad lamang nitong dahon ng niyog. Kung hindi mo alam itong gamitin ay useless lang ito sa iyong paningin. Lahat naman talaga ng bagay ay may connection sa ating buhay. Kailangan lang natin itong tuklasin para mapakinabangan natin. Sa kakakwento kung wala kakwenta-kwenta.
Sa wakas ay natapos ko na din. Hindi man ito perfecto sa iyong paningin, at least mapapakinabangan ko pa din. Sakto ay meron akong pinya dito na kukunin, kaya masubukan natin tong lagyan, itong basket na kakagawa lang natin. Tapos kapag hinanap ito dito ni Bianan, sasabihin ko na lang na na-misplace na lang din. Pero joke lang yan mga kapugi, alam po ito ni Bianan. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Shoutout kay Asinoreb Laboyor Laurel, kay Dante Guatno from Bulan Sorsogon, watching from Papua New Guinea, kay Erel Elsa Lemenpura sa kanyang kamag-anak dyan sa Kabidaan Sorsogon, kay Konsehal Mark Ian Belda na taga San Antonio Quezon, kay Roel Villamil Abadier from Lumban Laguna, kay Romy Barrios from Pladue Taytay Rizal, kay Ramon Cortez na taga San Jose del Monte Bulacan, kay LJ Guimo na taga Imos Cavite, kay Rodel Pielago, kay Erwin Palacio Rafalio na taga General Trias Cavite, at kay Joe Belin de la Barre Sr. from Tacloban. At yun lamang po mga kapugi, maraming salamat.